Noong 2017, una kong nasilayan ng isa sa mga natatagong paraiso sa Pilipinas. Isang lugar na may magandang beach, matatayog na cliffs, mababait na mga tao, at experience na hindi malilimutan. Ngayon, babalikan natin ito. Pero hindi magiging madali ang ating paglalakbay. 12 oras na biyahe sa bus at 5 oras na bangka na haharap sa malalakas na alon. Sulit pa bang bumalik dito? Tara, samahan niyo ako at kung paano pumunta dito. Nasa likod ko ang aking magiging accommodation sa loob ng 13 hours. At ito ay ang GV Florida Sleeper Bus na may biyaheng Manila hanggang Claveria, Cagayan. First time kong sasakay sa GV Florida Sleeper Bus. Ang schedule ng bus ay 7:10 p.m. dito sa may Sampaloc Terminal. Ito ang bus schedule ng GV Florida Bus na papuntang GCT Luna, Lawag na dadaan ng Claveria, Cagayan. Tara, pumasok na tayo. Ang pamasahe ay 1,780 at ang bed number ko ay U7. Masikip ang daanan sa loob, kaya kailangan mo pumasok ng patagilid. Nasa upper bed ako at kung may dala kang malaking gamit, ipalagay mo na lang sa compartment ng bus dahil sakto lang ang space ng higaan. Ito ang itsura ng regular sleeper bus na may 35 beds. Per bed ay may 2 aircon blower. Ito naman ang aking legroom. Nagsimula na ang ating mahabang biyahe papuntang Claveria at umalis ito ng GV Florida Bus Terminal ng around 7:20 p.m. 7:25, along Espana Boulevard na kami. 7:30 p.m, umakyat kami ng Paskyway, northbound. (7:36), nag-exit na kami ng NLEX connector. Around 7:41, binabaybay na namin ang NLEX. 8:39 p.m, papasok naman kami ng SCTEX. 9:06 p.m, nakalabas na kami ng SCTEX. Okay, 9:24 para sa aming first stopover. Meron akong malaking pagkakamali na nagawa. Wala akong kumot. Sobrang lamig sa loob. Sobrang lamig, promise. Buti na lang yung curtain ay nakakatulong. So yun ang ginawa ko, parang kumot. Don't forget, pag kayo ay nandito, dapat may dala kayong kumot. Saka na tayo. Kainit lang tayo saglit sa labas. Tapos pasok na ulit tayo sa loob para makalis na ulit yung ating sleeper bus. Nawalan ako ng audio dito, kaya i-VO ko na lang. Ito ang aking bed. Medyo naka-incline siya. Around 120 degree angle ito. Komportable naman dahil na-e-extend ang paa. Meron lang akong malaking bag, kaya medyo masikip. Gaya nga na sinabi ko kanina, malamig sa loob ng bus. Nakalimutan ko nga magdala ng jacket at kumot. Buti na lang may curtain. Ito ang ginamit ko para medyo matakpan ako. Ito ang hagdanan para makaakyat ka sa upper bed. Ipapakita ko sa inyo kung paano umakyat sa upper deck. Medyo challenging ito hindi dahil sa malaki ako, kundi dahil masikip ang space. Buti wala pa yung tao sa baba, kundi masasaktan ko siya. After ng quick stop natin sa bus terminal ng GV Florida Tarlac, nagpatuloy na tayo sa biyahe. 10:50 p.m, nandito na tayo sa may Rosario, La Union. 1:38 a.m, Santa Maria, Ilocos Sur. 2:09 a.m, quick stop muna tayo para sa mga bababa dito sa may GV Florida bus stop. 4:43 a.m, Paayas, Ilocos Norte. 5:07 a.m,
10 oras na tayong bumabiyahe at 2 oras na lang mararating na natin ang Claveria. Pero bago yan, matatanaw na natin ang Bangi Windmills. "5:50 AM. Sumisikat na ang araw at saktong binabaybay na natin ang Patapat Viaduct. Isa ito sa pinakasikat na coastal road sa Pilipinas na may habang 1.3 kilometers at nag-uugnay sa Cagayan Valley at Ilocos Norte. Ito ay 4th longest bridge in the Philippines. Konting minuto na lang at ready na tayong bumaba. Claveria po, Terminal Claveria. Mga Claveria po. Salamat po, sir. After less than 13 hours, dito na tayo sa aking munisipyo na jump off ng aking next adventure, ang Claveria, Cagayan. Kailangan na rin nating magmadali dahil kailangan pa nating abutan ang nag-iisang biyahe papunta sa aking final destination. Nakasakay na nga tayo ng tricycle bus terminal station din ng Chile, Florida, dito sa Claveria, Cagayan. Maraming salamat sa mga nanood sa akin hanggang sa susunod na adventure natin dito lang sa Antuhog, Philippines.